Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras po sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga, hatid ng Red Cross. Dito po sa Radyo Pilipinas, live po tayo sa Visayas Avenue, Quezon City. At syempre tayo po ay napapakinggan 738 kHz Radyo Pilipinas at sa ating Facebook Live, Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. At tayo rin po ay napapanood sa TV, TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. At syempre, nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programang Kalinga Hatid mula sa ating Presidential Broadcasting Service, ang ating Director Bong Aportadera, ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige, at ang ating mga iba pang kasama na si Sir Ray Sampang at si Sir Maki, at ang ating nasa technical side si Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre mula sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson Corazon Alma de Leon at ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang Board of Governors ng Philippine Red Cross kasama ang ating mga chapter administrators, ang Board of Directors at mga Red Cross 143 volunteers. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Tunghayan po natin ang ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre, mga kasama natin via Zoom, napaka-special po ng ating talakayan ngayon at talagang pinaunlakan ng ating special guest ngayong hapong ito. Pero syempre, makakasama muna natin ang ating laging kasama dito sa ating programa, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, good afternoon. Unang-una, sisimulan natin ang programa sa magitan ng ni retired Chief Justice Hilarion Davida Jr. na ang sabi niya, a blessed Sunday on the 14th of April, today will let us put our spirit in shape. There are some people who put you down in life, mock your dreams, and challenge your personality. They look like winners, but in reality, they're only voicing out their insecurities, on jealousy, or even revealing their hate. Do not let them pull or put you down. Just believe and have faith in yourself and keep on going, heart within and God above. A short man works out every day to keep his body in shape, but a man of strength kneels and prays to keep his soul and spirit in shape. Prayer is the inner bath of life into which the soul plunges itself. Magandang hapon sa inyong lahat. Tama yung sinabi ni Edison ng panahon natin ay special na special. None other than the Secretary General, Dr. Gwen Pang. Pabatiin na natin siya, but I think she's already, nandyan na siya. Go ahead. Ma'am, siya po ay sadali lang at sabi niya po ay kausap lang siya saglit ng ating butihing chairman. At siguro, Gov Cora, Ma'am Joy, meron tayong nakaraang video sa Bohol. Nakita mo ba yon? Meron tayong ipa-play lang po na nangyari nung tayo ay bumisita dyan sa Bohol.
At tayo ay nag-inaugurate ng bagong renovate ng kanilang building dyan sa Bohol. At sa ilang saglit lang pag nahanap na po ng ating mga technical side, habang iniintay po natin, Gov Cora, ang ating special na panauhin ngayong hapong ito. Babasahin ko muna yung poem ni Rabindranath Tagore habang iniintay natin because match na match to sa ating guest. Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms toward perfection, where the mind is led forward to thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Ang programa natin na ito ay naglalayon, nagisingin natin ang bayan sa mga katotohanan nangyayari sa ating kapaligiran at yung aksyon na ginagawa ng Philippine Red Cross. So, kung okay na available okay na Ma'am Joy? Wait lang po. Wait lang daw po. Makakasama din natin, Gov Cora, si Governor Jay Halandoli. Maya-maya lang siya daw po ay kasalukuyan nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Actually, nandito po siya sa Manila ngayon. At sabi niya ay siya ay makakasama din po natin ngayong hapon ito dahil syempre Gov Cora, bukas po ay ating ika-77 anibersaryo ng ating Philippine Red Cross. Tayo po ay natatag nung tayo ay maging nung 1947. At meron event sa Quezon City chapter. Yes po. Tomorrow, kaya mahalaga itong araw na ito. Apo. Meron po sila diyang gaganaping mass oath-taking ng kanilang mga 143 at ang kanilang inauguration ng kanilang bagong chapter building dyan sa may Kalayaan Avenue po sa may Quezon City. Okay na, Ma'am Joy? Okay, wala pa. Inaantay pa po natin. At Gov Cora, kamusta po kayo ang inyong weekend? Mabuti naman. Sobrang... At talagang naghahanda tayo dahil ang pag-uusapan din natin ay yung ika-77 anibersaryo ng Philippine Red Cross. At alam natin, ang ating Secretary General, si Dr. Gwen Pang, ay nagkaroon ng opportunity na mag-serve internationally. At masasabi natin na we are honored na siya ay bumalik sa atin bilang Secretary General at matutulungan niya tayo sa mga gustong pagawa ng ating chairman na naglalayong lalo pang palakasin ang Philippine Red Cross in comparison with other countries na ginagawa na naman natin ngayon. Opo, ma'am. Talaga ang masasabi po natin na talaga ang puso niya ay nasa Philippine Red Cross Ma'am Gov Cora. Well, siguro ililinya natin ang mga topic na pag-uusapan natin kay SecGen Dr. Gwen Pang. Tanungin natin kung paano nagsimula ang Philippine Red Cross, ano ang batas na nagpapatibay para sa pagkakatatag ng Philippine Red Cross, ano-ano ang mga naging achievements ng PRC sa nakalipas na taon. Ngayon 2024, ano-ano ang mga nakalatag na mga programa ng Philippine Red Cross at ano-ano ang naging challenge mula nung nagbalik ang ating Secretary General sa Philippine Red Cross. And of course, finally, ang mensahe. Ayan na po siya. Mamaya na, Ma'am. Hi, Ma'am. So sorry. Hello, Ma'am. Okay. Good afternoon. I'm sure you had a more important discussions at makakatulong sa atin to. Siguro, briefly, paano ba nagsimula ang Philippine Red Cross? Kasi 77th anniversary na natin. Go ahead, Opo, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon po sa lahat ng sumusubaybay ng ating programa, no? Well, tomorrow marks our 77th anniversary. 1947 na na-declare ang Philippine Red Cross as an independent national society. Pero bago pa man yan, bago pang mag-1947, nasa Pilipinas na ang Philippine Red Cross. We were under the Japanese and American Red Cross, pero tayo talaga na-declare din tayo as a branch of the American Red Cross. But it was only until 1947
na-declare tayo as an independent national society under ang ating first chairperson, no, ng Philippine Red Cross ay si Doña Aurora Aragon Quezon, no? Kung saan siya nagsimula po ng Red Cross sa Pilipinas na as independent national society. So ang ating history po ay very rich kasi nag-umpisa rin po tayo ng mga chapter natin, Rizal chapter, hanggang sa dumami ng ating chapter. Today we have 102 chapters all over the country. So umpisa po tayo sa Pilipinas, we were serving blood, we were helping people in war, pero nag-evolve na po siya ngayon to different services ng Philippine Red Cross. May na po tayong welfare service, may na po tayong first aid, ambulance service, meron din po tayong disaster management for natural risks, no, and many other support like health program, whatever you can think of humanitarian support ay meron po ang Philippine Red Cross today. So 77 years na po ang gusto po ni Chairman Gordon ay ang Red Cross, matandaan ng tao ay we continue to be the foremost humanitarian organization in the country, no, the premier. Kumbaga, kung isip niyo kailangan niyang dugo, tulong o Red Cross should be the top of mind. Yan po. Tama-tama, nandito na si Governor Jay Alandoni para bumati. Go ahead, Jay. Hi, Governors. Ma'am, good afternoon, SG Gwen at saka Jay. Yes. Oh, wow. Mobile ka rin. Happy anniversary. Happy anniversary to everybody. Oh, happy anniversary. Wow. Good afternoon po, ma'am. Gob, musta ka na po? Mabuti naman. Siguro ang second question na talagang para maunawaan ng mga nanonood sa atin, may batas ba na nagpapatibay para sa pagkakatatag ng Philippine Red Cross? I think it is often the question. Ano ba ang binabasihan ng Philippine Red Cross? Opo. Gov J, gusto mo bang sagutin or sagutin ko na? Ikaw na po. You do the honors. Okay, thank you. So, ang Philippine Red Cross ay we're formed by a law. It used to be RA 95, Republic Act 95. However, in during the time of Chairman Gordon, no, meron po tayong total rip of the old law natin, yung RA 95, napalitan po siya ng RA 10072. Yung RA 95, ito po ay ang tawag sa Philippine Red Cross ay Philippine National Red Cross. But the RA 10072, we took out the national in the Philippine National Red Cross para maging Philippine Red Cross. So it will be very clear ang definition ng Philippine Red Cross that it is an independent, non-partisan, and neutral national organization. So yun po yung batas. And in that law, we are mandated, no, by the law to be the public auxiliary in discharge of humanitarian function. So kaya napakabigat din po ng responsibility ng Philippine Red Cross kasi kayo po ay may clear na mandato ay nasa batas po yan. And then doon po sa definition, we are expected to open the Philippine Red Cross to everyone and anyone in terms of membership, regardless of nationality, regardless of religious and political belief. So, iba't iba pong mga kahit iba't ibang nationality ay pwede maging Philippine Red Cross member. Yan po ang nasa batas. Another thing na nasa batas ay ang Philippine Red Cross should ensure that we provide health promotion, disease prevention, first aid, meron po tayong disaster management, at iba't iba pa mga serbisyo na nakalagay doon. So, yan po ang ninalaman in GIS ng batas in terms of our mandate. And then we should have our Red Cross chapters all over the country. We should be able to raise money, to raise funds in order to sustain our services to the public. Yan po yung nakalagay doon. Kaya, yan po, napaka, bigat po ng ating responsibility and role natin sa country. Tama-tama, no? Kasi yung fundraising kick-off na ginawa natin
ay Mm-mm. dire-diretso na tayo dyan, ano? Pero siguro you can talk about that because malaki ang naging papel mo sa pagpapaayos ng fundraising kick-off natin, which we had last, end of February ba yun? March 20, March 27. Yes, Ay, and bago February, matapos ang buwan ng March March. 27. Opo. Opo. Oo. Yes, ma'am. Kasi para tayo ay tuloy-tuloy yung ating pagtutulong sa mga tao, kailangan natin ng pondo, no? Kailangan natin ng pera, ng funds, no? Para tayo ay makabili ng ating mga supply, makabayad ng ating mga sweldo ng mga tao, para magkaroon tayo ng mga relief goods, para magkaroon tayo ng mga iba't ibang mga kailangan sa ating operation, warehouse, sasakyan na pang-deliver ng mga goods natin. So lahat po yan ay napaka-importante. Bili tayo ng mga gamit para sa health program, so and so forth. So ang Philippine Red Cross, para po tayo magpatakbo ng isang organization like the Philippine Red Cross, kung saan ay kailangan natin mag-produce ng 650,000 bags of blood, makapag-train ng mga tao on first aid, makapag-provide ng support sa ambulance service, so on and so forth. Kailangan po natin ng 3 billion pesos every year. Hindi pa po kasama dyan ang disaster, no? Pag may malaking sakuna, disaster operation, hindi po kasama dyan ang budget, annual budget na na-approve ng ating board. So 3 billion yan. So hindi po kaya ng head office i-raise ang 3 billion. Kaya kailangan po ito pagtulong-tulungan din ng iba't ibang mga chapter ng Philippine Red Cross. Sa 102 chapters na po yan, nasa almost kalahati po ng 3 billion ang target altogether ng lahat ng chapters. So nasa 1.5 billion halos na dapat ma-raise ng lahat ng chapters. Natutuwa po kami dahil nung first quarter of the year, yan po ang pinakamahirap na timing ng pag-raise ng pera, first quarter and last quarter of the year. Dahil ang first quarter nagsisimula pa lang tayo mag-fundraise for the year, last quarter ipaubos ang pera ng ating mga partners. Kaya kailangan makatch natin ang pera from first quarter, second quarter, and third quarter. So nung sinabi ni Ma'am Cora, nagkaroon po tayo ng fund and membership campaign kick-off ceremony, the start of our fund drive. Raise po, no, ng pera ang ating mga chapters ng more than 200 million. So, yun po yung panimula ng ating fund drive. Tuloy-tuloy po ang ating pag-raise ng pera. Ibig sabihin, kailangan pa mag-raise ng ating chapters ng 1.3 billion, no, para sa ating 2024 target. Ang national headquarters naman po ay tuloy-tuloy din sa ating pag-raise ng pera dun sa remaining 1.5 billion. So, ganun po ang effort natin sa fundraising. Lahat po ng ating chapter, tulong-tulungan po. Kaya kung kayo po ay nasa isang community, kung saan kayo malapit na chapter, tulungan niyo po ang ating chapter. Pwede kayo magpa-member, pwede po kayo mag-raise ng mag-fundraising, at magbigay po ng iba't ibang mga donasyon. Yun po. Malaki ang papel ni Governor Jay Alandone kasi siya ang mahawak ng mga chapters. Sa palagay mo, Jay, ano yung dapat pa nating gawin para talagang mapalakas natin ang movement ng mga chapters para ditong may sure natin yung fundraising na kick-off ay talagang sumisipa ang ating mga chapters. Go ahead, Jay. Ikaw ang... Ma'am, well, first of all po, with the leadership of Ma'am Gwen, our Secretary General, yung mga chapters natin are moving. So yung panawagan naman natin to yung to you, our listeners and viewers would be support your local chapter. Tama yung si Ma'am Gwen. At saka which leads me to to ask Ma'am Gwen kasi a lot of people think na Red Cross is just blood. Ma'am Gwen, ano yung mga natin i-explain natin sa listeners and viewers natin on where these funds go kasi akala nila ang yaman ng Red Cross. Actually, hirap na hirap yung Red Cross. Kailangan natin ng tulong. Alam mo, sa mga listeners, ito, bigyan ko lang ng example. Yung natin, yung dugo natin, hindi lang yung dugo. May refrigeration yan, may bayad sa kuryente yan, may bayad sa tao yan. Lahat-lahat may bayad. Yung dugo, libre. Pero yung lalagyanan ng dugo, iba yon. Ma'am Gwen, could you expand? Yeah. Ang dami pa. Yung services natin, ang dami pa, Ma'am Gwen.
Opo, thank you Gov J and Ma'am Cora. So meron po tayong services sa Philippine Red Cross, 6 po 'yan, no? Plus sa 6 na 'yan kasama diyan ang Red Cross Youth, dagdag natin and ang volunteer service. So number 1 ang alam ng lahat ay dugo, no? Sabi nga ni Gov J, we're more than just blood. So unahin ko muna yung blood. Sa nakakaalam, I'm sure in one way or another, na-encounter nyo ang Red Cross dahil sa dugo. Pag sinabing dugo, nako, Red Cross talaga yan, no? So, ang ating target po ay makapag-supply tayo ng 70% ng ating country's demand for blood. Ang demand po ng dugo ng ating bansa ay 1% ng ating total population. Ang ating population ay 112 million population na tayo. So 1% is 1.1 million bags of blood. Ang inyong Philippine Red Cross po ay nakatulong po last year sa pagkolekta ng more than 500,000 bags of blood. Ang total blood collected nationwide ay 800,000 bags of blood. Ibig sabihin, yung remaining 300,000 ay galing po yan bukod sa iba't ibang mga hospital, private and government hospitals. So malaki po yung ambag ng Red Cross when it comes to blood supply ng ating country. Ang sabi ni Gov J, ang dugo ay 100% free. Kasi nakukuha naman natin sa ating mga blood donors na free ang dugo at bawal po yan ibenta. However, para makasiguro tayo na ang dugo ay 100% safe sa iba't ibang mga sakit, may kaukulang gastos po yan. Siyempre, di ba, magte-test tayo ng dugo. We have to test the blood for 5 transmittable diseases, HIV, Hepa B and C, malaria and syphilis. Para hindi tayo masalinan ng mga dugong hindi malinis, no, at may sakit. So importante suriin ang dugo. May cost po 'yan. Sabi ni Gov J, meron din po tayong refrigerator, may mga machines tayong binibili, meron tayong bayad sa mga empleyado natin, mga medical technologists, mga doctor, mga nurses natin sa blood bank. At saka ini-improve natin ang blood bank. Nag-improve na ang blood bank, we build, blood centers, blood service facilities. Tapos meron po tayong mga yung pag-carry ng dugo, no? So naka-box po yan, meron po tayong dry ice para makasiguro ay fresh pa rin yung dugo makarating ng hospital. In fact, ngayon may delivery of blood na rin tayo para maiwasan na yung oras sa pagpunta ng mga nangailangan dugo sa Red Cross. If you call us, give us the blood request, we can send it there, or the hospital will call us and then we deliver the blood to the hospitals. So, yung dugo, tsaka sa dugo po natin, meron din po tayong apheresis, hindi lang po yung sa usual whole blood. Meron po tayong iba't ibang mga component. Yung apheresis po ang kinukuha dyan ay platelet lang. Meron tayong platelet, tapos meron din po tayong plasma, at meron tayong PAC-RBC o yung red blood cell. So, iba't ibang produkto po ang kailangan ng iba't ibang mga sakit. So, unfortunately, sa Pilipinas, maraming mga malaria cases, marami po tayong mga dengue cases pala, na nangailangan ng dugo, yan po ay usually platelet ang kinukuha. Mga cancer patient, may bleeding disorder, may bleeding problem, usually plasma and platelet din po. Yung mga may anemic, kailangan ng PAC-RBC or PAC red blood cell. Yung mga general operation, kailangan nila ng whole blood. So, iba't ibang dugo na klase ng dugo, iba't ibang pangailangan. Bukod po yan sa blood type, no? So, meron tayong iba't ibang component. Pero sa ngayon, meron po tayong 33 blood centers all over the country at meron po tayong 78 na mga blood service facilities all over the country. Meron tayong 15 apheresis centers. Yan po yung ating blood program. At kami lang po ang the only non-hospital-based ISO certified. No? Kaya we meet the standard. Mag-ISO certified na rin po tayo this year for laboratory. Yung sinabi kong ISO certification na meron tayo ay for management of blood banks. So, we're more than just blood, no? Hindi lang po kami dugo. Pag nangailangan po kayo pag may emergency sa kalsada, kami po ang usual kumukuha ng mga pasyente na nabangga, na aksidente, who met road accidents, no? So, pumupunta po tayo doon, we send ambulances para mag-pick up po ng pasyente. So, every time may cost po yan. Alam niyo ho ba na 90% na nakukuha namin sa kalsada ay hindi kami nababayaran. Kasi syempre, may serbisyo. Gumamit din po kami ng gas. Gumamit din po kami ng tao, no? May bayad din po sila kasi syempre we need to pay their salaries.
Tapos yung mga gamot na ginamit, yung mga supplies na ginamit natin, yung ambulansya mismo, sisira yung ambulansya. So we have to change our ambulances every 5 years, no? So may cost po yan lahat. Unfortunately, 90% po na mga pasyente, pag we get them on the road, ay unconscious. So hindi man namin pwede singilin yun, no? And then we bring them to the hospital. So yan, doon po pupunta yung mga contribution ninyo. And then, ang nakakaya magbayad dyan, iilan lang. Ito yung mga hospital conduction natin. Nagkaka-transfer from the home to the hospital or hospital to hospital or hospital to home. And then, yan po, nakasigil po tayo. Pero yung mga usual accidents, napakadaming aksidente po sa Pilipinas. In 2020, ang ating mark accident sa buong country, 162,000 cases. So, malaki po dyan na porsyento ang Red Cross po ang tumulong din. And then, meron po tayong mga first aid, no? Patrain ng first aid, kailangan din po yan. Pag may mga big events tulad ng Feast of the Black Nazarene, nag-deploy tayo ng libo-libong mga volunteers, mga tents, mga gamot, iba't iba pang mga serbisyo during big events, hindi na po kami na, wala pong pondo yun, no, nagaling po sa mga organizers o sa mga tumutulong. Minsan doon pinapupunta sa mga big events para maiwasan na rin na in case kailanganin, no, na ng mass casualty incident, no, nandun po yung Red Cross. And then meron din po tayong mga programa pang kalusugan, pang health. Sa ngayon po, kung alam lang ninyo, meron po tayong measles outbreak sa BARM, no? Sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Nasa 7 or 8 provinces po tayo. Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Cotabato, Maguindanao. Andun po tayo in giving vaccination, no? 1.3 million po ang batang dapat mabakunahan dahil ito po ay yung mga bata na hindi po nabakunahan, mostly yung kalahati dyan nung COVID time. So, lumakas po yung capacity ng Philippine Red Cross sa pagbabakuna, lalong-lalo na nagkaroon ng polio at yung unang measles pa, and then yung COVID-19. Ngayon po, tuloy-tuloy ang ating pagbabakuna. And then sa health program, we also do primary health care. Nagpupunta po kami sa ibang mga communities para magdala po ng health caravan. Ang health caravan po ay isang caravan na nandun na lahat halos ang healthcare program. Pag-check up, kung yung regular check-up, din po tayong pag-check kung kayo ay may cancer, the cancer detection po, either breast or cervical. Meron din po tayong mga eye check-up, meron din po tayong mga check-up po ng blood pressure, at iba't iba pa pong mga problema sa kalusugan. And we also give yung mga medicine or vitamins, no? And then sa mga pagdating po sa sa tubig, lalo na ngayon, no? Tag-init, no? Tag-tuyot, meron po tayong El Nino. So, meron din po tayong water and sanitation and hygiene promotion. So, meron po tayong, gibigay po tayong mga tubig sa iba't ibang mga communities. Sa Zamboanga, everyday po, we're giving water in Zamboanga ngayon, no? To different barangays. Nag-umpisa po tayo ng 27 of March, hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng tubig. Ang ating initial commitment po ay 1 month supply ng tubig. Meron po tayong 12,000 liters of water tanker and 5,000 doon. But in total, ang ating water tankers ay nasa 28 po yan lahat. And then, pag may disaster, ang wash po natin, kasi nadubog yung mga water pipes, pwedeng magkaroon ng contamination. Then we set up our water filtration system sa iba't ibang mga disaster-affected areas, no? And then we also take care of hygiene. Nagtatayo rin po kami ng mga latrines, no? Yung mga toilets, kasi ang dami po walang latrine. At pag may disaster po, very important ang latrine para makasiguro tayo na hindi mag-spread ang sakit at saka hindi magkaroon ng contamination sa tubig. And then sa sa welfare service natin, we give psychosocial support with do family tracing. Nagbibigay din po tayo ng food, hot meals, no, on wheels or hot food, no, sa iba't ibang mga evacuation areas, or we also help in correcting nutritional needs ng mga bata. So, meron po tayong, may batas po si Chairman, may bill si Chairman Gordon na ginawa nung araw, yung food donation bill na naging batas na ngayon, food donation law na siya ngayon, yung mga food na untouched
unconsumed, malinis pa, maayos pa from different hotels and restaurants, we can collect po. Pwede po kolektahin ng Red Cross yan. Pwede bigay natin sa mga communities na nangailangan ng pagkain, no? Especially kung hindi Gwen, naman highly perishable I think ang may goods. break So we muna have that tayo. program. Okay, Break ma'am. muna tayo kasi Sorry, half ang ano dami na eh. kasi nating programa Oo sa nga Red po. Cross. Oo. Opo, yes, Ang daming, tayo. ang daming programa Ang yung dami programa na rin, ganyan po kalaki. Oo. Time ni Ma'am Gwen. Sige Go po, sige ahead, po. Edison. Tayo po ay magkakaroon lang ng pansandaling commercial break. Magbabalik po tayo sa tulong ni Sir Orly sa ilang mga paalala. Masayang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng halos 5,000 titulo ng lupa sa ating kababayang magsasaka sa Negros Occidental. Mahigit kumulang 4,200 ang beneficiaries ngayon. Kaya nakakatuwa. Sa lahat ng naging katungkulan ko bilang Pangulo, ito ang aking paborito. Na matapos na ang pagbigay ng mga titulo, ang parcelization ng mga consolidated CLOA sa ating mga magsasaka. 6 na administrasyon ang nakaraan bago natin naibigay. Kasama rin sa mga ibinahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ang milyong halaga ng suporta para sa mas ikabubuti ng kanilang sitwasyon. Bukod sa lupa ay mamamahagi rin tayo ng iba't ibang tulong para sa pagtatanim at sa pagpapayaman ng mga sakahan. Ilan lamang rito sa halos 70 milyong piso para sa support services tulad ng mga abono, farm machineries and equipment at mga farm-to-market road. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa ang Kalingatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas at babalikan na po natin. Gob Cora, Gob Jay. Yes. Okay, I guess. Go ahead, Ma'am Cora. Ikaw muna. No, ikaw muna, Okay. Rob J. Ma'am Cora, yung binanggit ni Secretary General Gwen Pang, ang dami nating biro mo from blood. Tapos meron, ano yan, maraming component yung blood. Meron siyang binanggit na ambulance. Meron siyang binanggit na wash program pag walang tubig. Meron siyang psychosocial support pag may disaster, tumutulong sa mga victims, sa mga psychological trauma ng victims. Tapos may pakain pa. Ang dami. So siguro, ma'am, yung tanong ko kay Secretary General Gwen Pang, ma'am, from before the start of the millennium, before 2000, Secretary General, I guess, kinder pa tayo noon, Secretary General, no? Ano ba yung, di ba? Mas mabata pa tayo, kinder pa lang tayo noon. Ano ba yung mga gamit natin doon or yung mga services 23 years ago as compared to what, ang dami-dami nang gamit yung Red Cross ngayon. So, in terms of reach, in terms of gamit, how far has Red Cross gone in just a short 20 years pa lang? Well, Gov J, magandang tanong yan, no? Syempre, nung araw, yung mga disaster, yung mga pangyayari, not as frequent and not as big as today. So nakita natin since 2005, kayang lumaki ang mga disasters, no? Mas maraming tao affected, mas frequent, no? Tuloy-tuloy, sunod-sunod ang mga disaster, at saka dumami na rin yung ating population. Actually, mas maraming population, mas maraming mga people, syempre magkakasakit, magkakaroon ng problema.
So nung araw, nung naalala ko, ako ay umpisa nagtrabaho sa Philippine Red Cross noong 1997. No? Kinder Konti tayo pa lang nun. gamit. Opo. Oh, oh, yes. Yes po. Konti pa lang ang gamit nun. Meron tayong isang, naalala ko sa head office, isang ambulansya lang. And then ang sasakyan natin, iilan lang, siguro mga 5 o 6, no? Typewriter pa ang gamit ng Philippine Red Cross nung araw. Typewriter, manual. Typewriter, manual. Nag-triplicate copy pa kami. Wala pang electric. Kung may electric typewriter, nag-aagawan kami. Walang Kasi delete. wala pa masyadong gamit. Opo. So, pero syempre, as we go on, nag-i-improve din tayo, lalong-lalo na nung si Chairman Gordon ang naging chairman ng Philippine Red Cross no in 2005. So nung siya naging chairman, yung year naman talaga na yun, ang daming disaster. Ito yung bagyo sa Reyna, no? Real Infanta Nakar in Quezon. Then ito rin yung tsunami ng Great Eastern Tsunami, yung malaking tsunami sa Thailand, sa India. So magkakasunod yun. Ang daming taon na apekto. Nakita niya ang pangyayari. Sabi, hindi pwede maging ganito. Dapat handa tayo. And then at the time, we need to increase the capacity of the Philippine Red Cross. Kailangan natin mas magkaroon ng mga iba't ibang programa. Sabi niya, bakit wala kayong mga manikin, training manikin? Kailangan may training manikin tayo para ma-train natin yung mga tao sa first aid kasi very important ang first aid in saving lives. No? Lalo sa Pilipinas, nalayo ng hospital, nalayo ng mga bahay. Malapit man ang hospital, ma-traffic naman. So, yung nung naging chairman si Chairman Gordon, ang ambulansya na tatandaan ko ay 1.5. Isang buong ambulansya at kalahati na lang yung isa kasi nga tira palagi. So, yun. And then makalawang pa. Sabi nga ang biro nga namin ng araw, di ka mamatay sa aksidente, mamatay ka sa kalawang. Matetetanos ka, no? And then, ang sasakyan, pag nagpapakatid ako sa hotel doong araw, pag may meeting ako, kasi minsan doon sa hotel ang meeting sa fundraising, sabi ko kay Manong, sa driver namin, sabi ko, pwede ba Manong, wag mo na ako ibaba sa lobby, sa harap, sa fasad ng Manila Hotel. Diyan na lang sa gilid. Nahihiya ako kasi matatanggal yung pinto ng sinasakyan ko. So, tatalian pa yon. Pero naging chairman si Chairman Gordon, kasi visionary siya. Doon nag-umpisa, nagkaroon ng maraming mga ambulansya ang Philippine Red Cross. So, sabi niya, we need to invest. Di tayo pwede maging una kasi ang gusto niya, Red Cross should always be first, always ready, always there. Kailangan first tayo. Hindi tayo magiging magaling kung di tayo maging handa. Di tayo magiging magaling kung di tayo magiging first sa mga tao doon. Di tayo magiging magaling kung wala tayo doon. Dapat nandun tayo palagi. Kaya always first, always ready, always there. So, at saka, para maging always first, always ready, always there tayo, mayroon siyang mantra. Ang mantra ay volunteers. Kailangan marami tayong volunteers. Kasi we can't do the work alone. So, sabi niya, volunteers plus logistics. Ibig sabihin, mga gamit, mga kapasidad natin, mga sasakyan, ambulansya, amphibian boat. Nagkaroon nga ng amphibian boat ang Philippine Red Cross, nagkaroon natin ng barko, nagkaroon tayo iba't ibang mga pati payloader. Kakwento ko bakit kailangan yun, no? At saka information technology, volunteer plus logistics plus information technology, information kailangan natin so that we can plan, we can address better yung mga problem. Equals all Red Cross, it is always first, always ready, always there. So nagkaroon tayo ng ambulansya. Today we have 178 ambulances. Today we have 28 water tankers pag-deliver ng tubig. Today we have 37 food trucks, yung ating mga pang-hot meals on wheels. Today we have 2 amphibian boats. We have 1 ship, no? Malaking barko meron tayo. Pag may disaster, we can ship our goods there. Meron po tayong mga payloaders, no? Meron po tayong bakit kailangan payloaders? Kasi pag kailangan magresponde, minsan pagpasok natin sa mga iba't ibang lugar, maraming mga napunong na bagsak, maraming mga debris, maraming mga landslide, hindi tayo makapasok. We cannot help save lives. So kailangan sa chairman, linisin ninyo, tanggalin nyo na yung mga gamit para mga debris, mga kalat para makapasok tayo. At halimbawa, nakapasok na tayo, kailangan din natin magkaroon ng semblance of normalcy. Linisin na. Sabi niya, para normal na ang pakiramdam dun sa lugar and then we can start our work, no? Kaya kailangan may ganun. Tapos hindi pa siya kontento. Nung araw din, pag-responde tayo pag may matawag sa atin na may emergency, sunog man siya o ano, pagpunta natin doon, minsan nahuhuli pa yung mga fire trucks, no?
So sabi niya, hindi pa rin dapat pag tumakbo tayo, kailangan may fire trucks na rin tayo. So pag tumakbong ambulansya sa isang fire incident, may fire truck. May bumbero tayo on our own. We have our own fire trucks now para magpatay ng sunog so that when we kill the fire, we can help rescue lives and bring out people. Hindi rin nung araw, nag-aabang tayo matapos yung apoy, mapatay yung apoy before tayo makapag-rescue ng tao. Ngayon hindi. We help kill the fire. Tapos, meron din po tayong mga delivery truck. Meron tayong mga 6x6 trucks to transport people. Yung mga nakikita natin sa military, yung ginagamit. Meron tayo nun, Humvee. Then, recently, meron tayong mga mini trucks. Yung tawag niya doon, VERV. Yung VERV, yung Volunteer Emergency Response Vehicles. Meron tayong 13 and we're adding 14 more para pang-transport ng volunteers, pang-transport ng iba't ibang gamit natin pag may disaster. It's a multi-purpose vehicle. So, ganun tayo lumaki. And then, nabanggit ko kanina, ilang mga blood centers na tayo, ilang mga blood service facilities. Nag-umpisa ako sa Red Cross, 60 ang chapters, ngayon 102. So, palaki ng palaki na ang Philippine Red Cross kasi we are needed ever, no? More than ever. Kasi ang daming mga disasters, ang daming mga kailangan ng dugo, dumadami ang hospitals, that nag-oopera sa Pilipinas, gumagaling na ng ating mga ang ating health industry, no? Nagkakaroon na tayo ng mga tertiary, mas maraming mga tertiary hospitals, specialized hospitals, kaya kailangan na rin ng mas maraming dugo sa Pilipinas. So, yun yung ating mga gamit at marami pa po. Nako, pag gamit ang pag-uusapan, sobra-sobra ang kulang pala ang isang oras sa talakayan, no? Kasi sa dami na. We have to explain para saan yun. Kasi sabi niya, ba't nyo kailangan ng chainsaw? May chainsaw po tayo. Ba't kailangan nun? Oo. Ba't kailangan ng rescue truck? Bumagsak na puno na kailangan para makadaan. Kailangan. Yes. Kaya ikat, di ba? Yes, ma'am. I just want to reiterate an often quoted ko na sinasabi kong with Chairman Gordon, he raises the bar. Ibig sabihin, pag na-achieve mo na at certain point, tinataas niya. Kaya, kulang na. Paniniwala ko, talagang, why can we not have an excellent work if our leader expects that of us na kailangan talaga. Kaya naniniwala ko na kailang unawain natin why the chairman works like that because kahit anong departamento ginawa ka niya, naging mayor, naging chairman ng Subic, naging Department of Tourism, naging senador. Para sa akin, equal to none eh. Kaya mahalaga na tingnan natin ang sa mga hinaharap na kailangan talagang humawak siya ng posisyon na makakatulong sa bayan. Ma'am. Yes, napalaki niya lahat yun. Opo. Okay. Ma'am, I have another question for Secretary General. We talk about raising the bar. Tapos, Sec Gen, as the Red Cross, speaking from my personal experience, we try to be as ready as possible. Kala natin ready na tayo. Pero pag dumaan isang big disaster, talk about Yolanda, or Odette, Frank, all these, meron panibagong na hindi natin pag-isipan. Uy, parang ganun, di ba? I'm sure you can relate to that. What are we doing right now to sort of, sabi mo kanina, predict. Sort of predict ano yung kailangan natin. What are the forward-looking ideas of Red Cross that we are implementing right now throughout the country? Okay. So, ang ginagawa natin, number one, si Chairman Gordon ay may formula. Ang kanyang formula ay pangalan niya, no? We can remember it easily. DIC, di ba? Predict. So, number one is predict. Kailangan na-anticipate natin. Ano ba mga pangailangan? So, pinag-aaralan natin yan. In one area, ano mga possible risk? Kung itong lugar ay flood-prone, disaster, earthquake prone, landslide prone. Number two, letter P, ay plan. So predict natin, we anticipate, we should know ano ang landscape ng area, ano ang mga possible disasters and risks, then we plan. We plan according to the risk. So ano ba, flood prone ba to, earthquake prone ba to, ganyan.
kailangan, ilang tao ang kailangan natin magresponde, anong mga equipment ang kailangan natin, anong training ang kailangan gawin natin. So how much money we need, saan ang evacuation center we plan. Then we prepare, paghahandaan natin yan. We put in place ilan ng bilhin na natin yung mga sasakyan, we raise money, we train people accordingly, so we prepare, no? And then we practice. Kailangan paghahandaan natin. We paghahandaan natin yan, no? We practice para, sabi nga nila, practice makes perfect. So kailangan we do simulations, we do iba't ibang mga exercises so that people will get used to it. They can analyze, it will help them think. So yun ang ginagawa ng Philippine Red Cross. At saka alam nyo ba, pag may mga earthquake kahit sa ibang bansa, pinapatawag kami lahat ni chairman, no? Hindi lang pag may earthquake ito, pag may bagyo, may baha. Kahit ng earthquake, example, recently nagkaroon ng earthquake sa Taiwan, previously noong January 1 nagkaroon ng earthquake sa Japan. Last year, February, nagkaroon ng earthquake sa Turkey. So lahat ng earthquake incidents na yun, pinapatawag kami. We were asked to analyze the situation. We were asked to think ano nangyayari para paghahandaan natin sa Philippines. Pag-aaralan natin, ito yung ginawa nila, ito yung meron sila, ito yung wala tayo. Then, paghandaan natin. So, medyo OA tayo maghanda sa Philippine Red Cross. Halimbawa, pag kailangan ng 10 tao, gusto ni chairman 50. Pag ang kailangan ay 3 sasakyan, gagawin niyang 20. Why? Why it's so important to be OA or over-prepared sometimes? Because gusto niya, when we need it, we have it done. When we need it, we feel sorry. Correct. Oo. Ang nakita ko, Jay, is that tayo. So, hindi pa rin ever be prepared. Yes, ma'am. Sige, Jay, go ahead. No, actually napuputol si Ma'am Gwen. Well, yun nga. We're predicting, we're planning. Kahit okay pag may disaster. Kahit na OA, pag may disaster, talagang okay. Di ba? Yeah. So, ito yung sinasabi ni Ma'am Gwen. At saka Ma'am Gwen, hindi mo pa nabanggit yung mga positioning natin. Di ba? Yung one of the trusts is to create hubs. To create mga kasi di ba yung experience natin with Yolanda, yung mga gamit galing pa Manila, tapos we have to truck them in or boat them into Leyte. So with Cebu right now as a hub, mas malapit na, di ba? Yes. So our plan is to have one hub every region. So if it's one hub every region, mga 17 hubs in total yan, no? But for now, we plan to have at least 5, no? And then we expand. Kasi very important, nandiyan yung gamit kung saan malapit yung lugar. Kasi kung malayo pa, syempre madidelay lahat. So ang gusto ng ating chairman, ating board, ay we can respond immediately and efficiently. And to be first, to be ready and there is really to set up the hub, no? Para nandun yung mga gamit natin. Ikumpleto po siya from equipment, from human resource to material resources. Naputol ulit. Mobile kasi si na Ma'am. po ang kailangan natin. Para mas... Hello, ma'am? Naputol ba? Sige, okay na po. Okay na. Mobile po Okay si na. Ma'am. So, yun. Opo. So, kaya sabi ni Gov J, pero hindi pa rin pag may disaster, parang hindi pa rin tayo, may problema pa rin. Kaya nga, nananawagan tayo din sa lahat ng mga volunteers natin. Kasi ang number 1 asset natin pag may disaster, hindi po yung mga sasakyan, hindi ambulansya, hindi mga buildings na meron tayo, hindi yung mga equipment na meron tayo, kung hindi ang mga tao. Kasi meron nga tayong equipment, meron nga tayong ambulansya, meron nga tayong rescue truck, we don't know how to use it, o walang gagamit, useless. So, nananawagan tayo sa lahat ng mga volunteers at gusto mag-volunteer, ay please join us, no, in preparing our country, no, in disaster preparedness and response. Kasi kung napatrain tayo, we register, we know how to find you. Pag may disaster, we can deploy you immediately. Na kasi kayo, yun ang importante. Kasi naalala ko, yan
lahat yan, no? Pag may nangyayari, lahat gusto mag-volunteer. How can I deploy you? Hindi ka naman to train. We need to get ourselves organized para we don't feel sorry. Para we don't feel not enough pag dumating yung time that our services are needed. Ito yung mga time na prepared. So yun, kaya very important yun. So mayroong 5F din si Chairman Gordon, yung focus. Kailangan we stay focused in our our vision, our mission, and our task, no? Para magawa natin. Hindi yung, kung alam natin we prepare for disaster, we prepare for earthquake, then let's do that. Hindi yung today, pag may earthquake, taranta tayo, we want to prepare. Pag after 1 month ng earthquake, limot na naman natin. So we have to stay focused until we get the things done. Number 2, we have to be fast. Mabilis. Hindi yung papatay-patay o hindi yung tsaka na, bukas na. What we can do today, let's get it done. Kasi, we don't know. We will never know when disaster will strike again. And then, friendly tayo dapat, no? Kailangan, hindi mahirap sundin yung ating mga gagawin. Hindi circuitous, paikot-ikot. Hindi rin dapat streamline yung ating processes and procedures para friendly yung ating system, procedures. And then kailangan flexible. Kung halimbawa this solution is not applicable to this one, then we can resort to another solution. Para flexible din tayo, no? Hindi tayo parang naka-box palagi na hindi tayo pwede pag hindi workable itong solution na to, we find another solution or option. And then forward-looking. Kailangan when we plan on something, should be future-proof. Kailangan pang future, hindi lang pang today. Kailangan we look at the longer range ng ating ginagawa. So, yun yung mga ginagawa ng Philippine Red Cross ngayon. Batay yan sa formula or directive ng ating chairman so that we can be a Red Cross that is relevant to the people, no? Kailangan always first, always ready, always there tayo. Okay, ma'am. Ma'am Gwen, so that's in a nutshell, yun yung the Red Cross it's the anniversary of the Red Cross. So from conception to now, ito in a nutshell. So my next question to you would be, what is Red Cross in the next so many years? Yung future ng Red Cross, how are we looking at it? So ang future natin dito, of course, no, we have to work to be the best, to be the premier, to be the go-to organization, to be always first, always ready, always there. Pero dapat not just in the Philippines. Kailangan we should also be the best also outside Philippines, no, in Asia. And kailangan we have started looking into helping people na. Nagbigay na tayo mga donasyon sa labas ng bansa. We also send people outside the country, but maybe we want to institutionalize that. Dapat yung ating capacity, tinulungan tayo ng maraming bansa for the past years, in the coming years, and in the future, kailangan maging donor organization na tayo at maging partner na tayo that we can help other countries as well. Yun yung ating big ambition, ating big dream. It is not just for us here in the Philippines. Kailangan ang ating Philippine Red Cross ay makakatulong din sa iba't ibang mga bansa, no? Kasi matulungan din tayo ng ibang countries. So we should be first, we should be ready, and we should be there, not just in the Philippines, but even outside Philippines. Yun po yung ating gustong gawin. In which, Secretary General, as a Filipino, we should be proud because what you're saying, nagawa na natin. We already went out, we already helped. So, I guess it is notable that everybody should know that we sent aid, we sent people to other countries and help. And not just that, we excelled. Your Red Cross excelled in helping, yes, diba? Tama yan. Tama yan, Good Jay. Yun. So, pero syempre, in the coming years, gusto natin, institutionalize natin yun. Na maging part ng ating programa, pagtutulong sa ibang bansa. Kasi sa ngayon, pag may dumating na money, then we can help. Pag may kailangan, we can help. Pero once we're able to really look into our own needs, so ang next natin yung sa ibang bansa. So dapat siguro ma-institutionalize natin to. Yun ang gusto natin, na makilala ang Red Cross
not just in Philippine Red Cross, I mean, not just in the Philippines. Dapat makilala pa lalo, no? Sikat na tayo ngayon pero we want it to be more sa ibang bansa, not because of kasikatan, not because of payabangan, but because also that we want to be of help to other sister societies natin. Ma'am Cora, I'm not just pulling the Secretary General's leg here, no? Pero she is a product of the Red Cross Youth. Umpisa Red Cross Youth, and to me, that is the best leadership program in the country. Look at her right now. From Red Cross Youth, now leads the Red Cross as Secretary General. At saka in all the things that Red Cross has done, yung sabi ko nung kinder kami, kasama na siya doon. She was a part of that and a testament to that. So, if you want to be proud of your country, look at Red Cross. Look at the Philippine Red Cross. So, yung Ma'am Gwen, siguro ano yung panawagan natin? Kasi alam ko, sasabihin ni Edison, kinakapos na tayo ng oras. Last minute na po tayo. Oo. Ano yung panawagan natin sa mga, sa listeners and viewers natin po? Yes, well, number one, nagpapasalamat po tayo sa mga tuloy-tuloy na tumutulong sa Philippine Red Cross at tuloy-tuloy na nandyan, no, para samahan tayo sa ating journey towards the best, the premier humanitarian organization in the Philippines, no. Actually, sabi ng iba, Red Cross is already the best, pero syempre para sa atin, we want to continue to raise the bar higher and higher, sa gusto ng chairman. So maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa atin at sa lahat ng tutulong pa sa atin. Ang panawagan po natin ay tayo po mga Pilipino, magaling po tayo. We are very resilient. I'm sure pag may disaster, ang dami rin nangailangang tulong. Pero this time, wag natin tignan lahat ng tao as biktima. Tignan natin lahat ng tao maging part ng solution sa mga iba't ibang problema ng ating bansa in terms of humanitarian problems, no? Kasi if we make everybody as part of the solution, mas madali sa atin ang pagresponde sa mga iba't ibang mga disaster, ang pagbibigay ng atensyon sa iba't ibang mga humanitarian crisis in our country. So we want to empower people, we want to make them, we want to put, we want to put the power of humanity in the hands of people. So sama-sama po tayo, magpa-training po tayo, mag-join po kayo sa Red Cross, at para maging part po kayo, no, nitong organization na to, that we just don't look at people as part ng problem but to be part of the solution. Magtulungan po tayo para mas marami tayong tao matutulungan. Yun po yung gusto natin mangyari. That everyone will be part of the solution para pag may mangyari man, no, hindi tayo maghihirapan kasi alam mo na kung anong gagawin. Pag may earthquake, hindi ka magiging hopeless. Since solution ka, you'll be part of, tutulungan mo sarili mo to evacuate yourself. You help calling for help, no? You help giving first aid. So, marami tayong pwedeng gawin at ma-reduce yung ating problem on humanitarian crisis in our country. So, yun po yung ating panawagan. So, join the Red Cross. Yun ang panawagan. Join the Red Cross. Maging volunteer ka man, maging blood donor ka man, maging donor ka ng pera. So, maraming pwedeng roles na pwede niyong gawin sa Red Cross. You can help a lot. At tamang-tama itong prayer for the nation para sa atin to. Lord, let me be the change I want to see. To do with strength and wisdom, all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. This is our prayer in this radio program. Maraming salamat. Thank you, Secgen. Dr. Gwen Pang. Thank you, Jay. And see you again next Sunday. Thank you, Gov Jay. Thank you, Ma'am Vice Chairman, Ma'am Cora. Thank you, Edison. Thank you po, Ma'am Gwen. And happy Philippine Red Cross Day. Yes. Okay, good afternoon. Happy 77th anniversary. Good afternoon. Bye-bye. At yan. At Gov Jay, may final message ka, Gov Jay, para sa Red Cross sa ating anniversary? Well, yung sasabihin ko lang sa binanggit ni Secgen,
lalo lang every time may news tayo na babanggit, no, yung Pilipino pumapasok sa ulo kagad, crab mentality, mga ganyan. Palitan na natin yan. Dapat we should remember yung Filipino trait na bayanihan, tumutulong, bayanihan. If you want to learn more about bayanihan, go to the Philippine Red Cross. Yun yung bayanihan. So happy anniversary sa Red Cross. To Edison, good afternoon. Sa kay Ma'am Cora, good afternoon. At saka kay Secgen, good afternoon. And to all of you out there, stay safe. See you next week. Okay, at nagpapasalamat po tayo sa mga nanood sa ating Facebook Live. Nakaabot po tayo ng 15 yata kanina or almost 20 na live viewers. At syempre, yan po ang ating edisyon ngayon ng ating Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayong pong ika-14 ng Abril. At syempre, ito po si Edison Enriquez. Ang susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At kasunod po ang programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. 4 na minuto pag makalipas ang 4:00 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang